mensaheng nag-flood sa Facebook page namin sa linggong ito. Please help all the victims of Queen Jewelry Gold Co. PH. Sige na po kasi madami na po na biktima dahil doon. Lumapit po sa amin ng teacher namin at naikwento po kung paano po siya nawalan ng mahigit 20K. It would be so nice if you help us. May nanghihingi ng tulong, mga naloko sa inakala nilang ginto. Yung 24,500, bibili ko sana yun sa gold bilang investment ko rin sana. Nasa 127,000 po lahat ang na-scam nila sa akin. 13 man ko po, yung price po is 20,140. Ngayong bigayan ng mga Christmas bonus at 13th month pay, paano nga ba makakaiwas na hindi masisilaw sa patibong ng mga ganitong gold jewelry scam? Sa nakalipas na mga taon, marami ang nag-invest sa gold o mga gintong alahas. Kahit ano pa raw ang disenyo, basta totoong ginto, tumataas daw ang value. Magandang investment daw ito at ang kikitain sa ginto, hindi raw tutubuin sa bangko. Kaya nauso ang pagba-buy and sell ng mga ginto kahit pa online. Ang teacher mula Samal, Bataan na si Leia, dating gold reseller. Nung magkaroon na po ako ng income, maisip ko po saan ba magandang mag-invest. So isa na po doon yung gold. Hanggang may nakita raw siyang ad o advertisement sa Facebook. Ang tinutukoy ni Leia, ang Queen Jewelry Gold Company PH. Aminado siya, kuminang ang kanyang mga mata sa ganda ng offer. Compare po sa other shop, mas mura po yung gram. Sa Queen po kasi, ang una po nilang cost na nakita ko is trincore lang. Dinoble check naman daw ni Leia ang page at mukhang legit. Ang dami po nilang followers. Meron ko silang 66,000 followers sa Facebook, pero hindi po silang 63K likes. Maliban sa mga ibinibenta nilang alahas, ipinopost din daw sa page ang kanilang mga proof of transaction, review ng mga satisfied customer di umano, business permit, pati na mga award na natanggap daw ng kanilang kumpanya. Pinagkatiwalaan ko po na hindi po ako nolokohin and inisip po na sikat po sila sa mga tao na marami din po umorder. May previous po sila na 1 gram gold necklace kapag po naka-order ka ng more than 5 gram. Isa din po yan sa mga factor kung bakit bill po ako nahikayat. Kaya si Leia napa-check out o napabili tuloy. Yung mga napili ko po is yung pendant po na medyo malaki. Bali 3 piraso po. Total po na grams is 5.3. Yung price po is 20,140. Many people flock directly sa gold dahil steady nga yung demand niya. Kung ang mismong gold ang business mo or di kaya may mga gold ka, yung mismong price niyan consistent and it goes up regularly. Pero ang policy daw ng page, full payment first before shipping. Limited time lang din daw ang kanilang sale. Kinabukasan ng araw po na yon, magtataas na daw po ng 100 to 150 yung price per gram ng gold. So kailangan ko nang magbayad kasi baka bukas hindi na ganito yung presyo. Nag-transfer na nga ng mahigit 20 mil na bayad si Leia. Pero lumipas ang mga araw, ang mga in-order niyang alahas, hindi pa rin dumarating. Kaya kinutuban na siya. Hindi pa lang po ako nakapag-research. Na-discover po namin na scammer po pala yung aking nakatransact. Meron po siyang ibang mga biktima sa Facebook, nakapost po sila. Huli ko na po na-realize na ako po ay naloko online. Sinubukan daw kontakin ni Leia ang seller, pero cannot be reached na raw ito. Blocked na rin daw siya sa page. Nanlumo po ako dun sa pera na sayang. Akala ko po makakapag-invest po ako ng gold. Yung pera ko po naging bato pa. Kaya si Teacher Leia natuto ng leksyon sa napakasakit na paraan. After po nang nangyari, syempre po na-realize ko na hindi lahat ng nakikita online is totoo. Isa pa sa lumantad na biktima rin daw ng Queen Jewelry Gold Co. PH, ang nursing aide na si Adonis. Mula City of Naga sa Cebu, noong nakaraang taon pa raw niya nakikita online ang jewelry shop na ito.
Tinignan ko yung mga gold nila, tas mura lang naman yung grams nila, 3,400 ang per gram nila. Doon ako naiganyo na bumili. Nagplano talaga ako na bibili ako noon para sa kung sakali kung anong mangyari sa mama ko, may maisanla ako. Nitong Hulyo raw, napacheck out ng alahas si Adonis. Ring sana yung bibilihin ko. Tapos yung huli, yung bracelet na yung binili ko. Bawat grams, 3,400 times ko na lang 7 grams. 24,500 po ang lumabas ng computation ko po. Yung pirang pinagbili ko po, galing po yun sa benepisyo ng mga healthcare workers during COVID. Gaya ni Teacher Leia, sinabihan din daw si Adonis na magtataas ng presyo kada gramo kinabukasan. Kaya naman siya na-pressure na bumili. Kasi mag-cut off daw sila by 12 midnight ng July 1, mag-price increase na sila. Habang mura, bili na daw. Doon na ako bumili agad. Pero si Adonis, wala ring natanggap sa inorder niyang gintong alahas. Nagmakaawa lang ako sa kanila na sana ibalik yung pera. Mahirap lang kami. Nag-block na sila sa akin. Ang natangay naman sa single mom mula Naga City sa Bicol Region na si Andrea, di niya tunay na pangalan, umabot ng 127,000 pesos. Ang napili ko po sa kanila yung gold necklace po with pendant. Tapos nag-order po ako ulit ng isang pendant. Bali, 3 items po. Naipadala ko po sa kanila lahat is 77,000 po. Pero nung naipadala na raw ni Andrea ang bayad, kumbaga sa love life, ang seller, siya'y ginost. May contact number, kinukontak ko, di makontak. Sana dumating na lang sa akin yung item, kahit di na kayo mag-reply sa akin. Tapos yung nakita ko na lahat, sinearch ko na, scam pala, lahat. Ang dami palang biktima ko. Tulirong-tuliro na raw si Andrea kung paano mababawi ang perang pinaghirapan niya. Hanggang sa may nag-chat sa kanya. Pwede daw po maripan yung cash na yun galing sa Queen Jewelry. Sabi po nila kung ano daw pong laman ng account ko po, yun po yung maibabalik nila sa akin. Tapos may binigay nila sila sa akin na links po. Pero na-transferan ko agad yung account ko. Dahil sa desperasyon, si Andrea agad nag-cash in ng 50,000 pesos sa kanyang online wallet account. Kasi expect ko kasi sabi nila, balik yung kahit paano po, kahit 50,000 lang. Pero pati ang inaasahang refund na 50,000 pesos, hindi rin daw dumating. Si Andrea, na-scam pala ulit. Nanghina na ako nung time na yun. Grabe, parang lumulutang nun. Hindi kasi ako makapaniwala eh. Hinala ni Andrea ang pangalawang nanloko sa kanya. Bahagi pa rin ang modus ng mga nasa likod ng Queen Jewelry. Nasa 127,000 po lahat ang na-scam nila sa akin. Na-ipon ko po yun siguro 10 years. Para sana po sa anak ko po, para sa pag-aaral nila, para hindi po ako mahihirapan. Sana po may konsensya man din kayo. Kasi mahirap po kumita ngayon ng pera eh. Huwag na kayong magloko. Magtrabaho kayo ng maayos. Pinaghirapan po namin yan. Sinubukang tuntunin ng aming team ang address na nakalagay sa Facebook page ng Queen Jewelry. Kasama ang ilang kinatawan ng Valencia Municipal Police Station. Pinuntahan nila ang address na di umano tanggapan o opisina ng jewelry shop. Sir. Ma'am, nandito kami ma'am kasi ito yung tinuro na address sa ma'am, Queen Jewelry Gold. Hindi naman to parkilahan tong bahay namin, sir. Pero wala roong kahit na anong opisina. Mukhang pati address fake! Talagang residential siya. Sabi na may-ari, tagal na sila nakitira doon at saka walang nagre-renta or nag-akila sa kanilang garahe. Negative siya, walang gano'n na jewelry dito. Sinubukan din naming hanapin ang babae na nasa identification card at mga permit sa page ng Queen Jewelry na siya raw may-ari ng kumpanya. Hanggang sa may nakuhang lead ang aming team. Asa dapit sa babaw? Ang babae sa ID, hindi taga Valencia City, kundi sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Tumanggi siyang magpa-interview. Pero paglilinaw niya, hindi raw siya ang may-ari ng Queen Jewelry, kundi biktima rin daw siya.
We have already reported this to the police and took actions against this. And we asked advices from the PNP here sa Dumaguete. They said that we shouldn't be really worried about it since the ID was altered. That name printed on that ID is not her name. Ang maaari po nating isang pangkaso dito ay yung computer-related identity theft. Pangalawa po, yung Article 315 or the swindling estafa of the Revised Penal Code. Also, the Data Privacy Act. Penalty po dito ay nakadepende po sa gravity of the offense. Though magiging 1 degree higher yung magiging imprisonment niya, 6 years and 1 day to 12 years po ang magiging imprisonment. And the fines naman po, minimum of 200,000 pesos. Base sa sariling investigasyon ng mga na-scam, ang Queen Jewelry, ilang beses na di manong nagpapalit-palit ng pangalan online. Nagbago na naman yung Facebook logo nila, iniiban nila yung pangalan ba, pero same, nandun pa din yung word na Queen Gold. Ayon sa records ng DTI, hindi rehistrado ang business name na Queen Jewelry. Fake document yung pinapakita nila. Nalumo po ako dun sa pera na sayang nag-trust ko ako sa maling tao. Gusto ko talaga silang managot. Kailangan i-report na lang yung page na yan para wala na silang mabiktima. I don't recommend yung mga payment first. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, kapag binigay mo yung pera mo, wala ka ng habol. Ang nakababahalang katotohanan, ang internet at social media, pugad na ngayon ng mga krimen at scammer. Kaya wag na wag magpasilaw sa kung ano-anong gintong promo. Baka mamaya, yan pala'y budol! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.